Mga kaibigan, handa na ba kayo sa muling pagbabalik ng ating mga bida? Dahil ngayong July 7, 2024 ay magsisimula na ang Fairy Tail 100 Years Quest anime adaptation. Masasaksihan na nating muli ang mga bagong mahigpit na mga labanan at labis na nakakatawang paglalakbay ng ating mga bida. At hindi lang yan, mabibigyan na rin ng buhay ang mga bagong matitigas at hagupit na mga kalaban sa unang arko nito, lalong-lalo na si Mercphobia ang nag-iisang Water Dragon God. Kaya huwag kayong mag-alala mga kaibigan dahil babalikan po natin ang mga nakaraang review na nasa Bilibili channel ko po. Pero bago pa yan ay ipagpapatuloy muna natin ang gintong labanan nila Natsu at ng Gold Dragon God na si Vernes. Kaya hindi ko na patatagalin pa, ito na ang pagtatapos ng Chapter 152 ng Fairy Tail 100 Years Quest. Sa pagpapatuloy nga ng mga matitinding labanan ay habang nasa ere pa nga si Natsu ay bigla namang umatake ng mabilis at ng isang mabigat na suntok si Vernes sa ating bida. Subalit buti na nga lang din ay nakaiwas nga agad si Natsu. At sa naging dahilan ay umungol na ng napakalakas ang Gold Dragon God at bigla nga itong lumipad sa ere. Habang naguguluhan nga ang mga wizards sa kung ano man ang naging balak ni Vernes ay patuloy pa rin naman silang ipinagtitiwala ang lahat kay Natsu na matapos na nga ang labanang ito. Kaya naman lumipad nga rin sila Natsu at Happy patungo kay Vernes. Ngunit nang medyo nakalapit na nga sila sa katawan ng dragon ay nahihirapan naman si Natsu at Happy dahil sa biglaang paglabas nitong nakakasakit na ilaw mula kay Vernes. At iyon na nga pala ay ang pag-atake nito laban sa ating mga bida na kung saan kay daming ang mga ilaw ang siyang bumagsak at nagpasabog sa mismong lugar. Pagkatapos nga nito ay bigla namang naglaho itong mga ilaw at pumalit ito ng mga mismong kumikinang na maginto sa langit. Habang tinatanaw nga ng mga bida natin ang pag-ulan ng mga gintong kumikinang ay bigla namang nagsalita si Vernes at sabing dapat alam nga raw ng mga tao kung saan nga sila lulugar. At dahil pagpapatuloy pa nito na hindi nga raw mahalaga ang mga tao upang harapin nga ang isang Dragon God. Sa pagpapatuloy nga ng mga pag-atake ng Gold Dragon God kina Natsu at Happy ay ikapan niya na gusto niya na nga mawala itong mga taong masakit nga raw sa kanyang mga mata. At sa huling pagbanta nga ni Vernes ay pinaulan niya na naman ng ginto ang buong lugar. Gamit itong kanyang liwanag na naging dahilan na nababalisa nga ang ating mga wizards dahil unti-unti nga rin naman silang naging ginto. Habang hindi nga rin kaya ng kanilang mga mahika na iligtas ang kanilang mga sarili, ay patuloy pa rin na umatake sila Natsu kay Vernes kahit ramdam at hirap na rin si Happy na buhatin si Natsu. Dahil nga dito sa naging ginto nga rin ang ibang parte ng kanilang katawan. Ika naman ni Natsu kay Happy na ilipad nga raw siya malapit sa lalamunan ng Gold Dragon God para nga raw maibigay at maihatol niya ang lahat ng mahika ng kanyang mga kasama na nasa kanya. Habang nasa matinding oras nga ng mga desisyon ang naging plano ni Natsu, ay nakaabang naman ang kanyang mga kasama sa anumang gagawin ng ating bida. Sa mga oras ding iyon ay unti-unti naman nagpapalabas ng mahika itong si Vernes, subalit bago pa man ito makapaghatid ng mga pagsabog ay tuluyan na nga nagpatapon si Natsu kay Happy at tuluyan na rin sinalo lahat ni Natsu ang mahikang ginto ng Gold Dragon God. Gayunpaman nababahala naman sila Ersa at iba pa nito mga kasama dahil nga baka ay matalo nga si Natsu sa mismong ginto ni Vernes. Ika naman ni Natsu na habang ipinipikit niya nga raw ang kanyang mga mata ay nakikita niya nga raw si Athena. At dagdag pa nito na may kinabukasan pa nga raw sana itong si Athena, subalit sumanib nga raw ito sa Gold Dragon God para matalo nga nila itong dragon. At tanong pa ni Natsu kay Vernes habang nasa gitna nga siya nitong gintong mahika na hindi nga ba raw nararamdaman ni Vernes si Athena sa loob ng katawan nito. Habang nagtataka nga itong si Vernes na naging payag ni Natsu ay huling sigaw pa niya na may halong galit na nadidinig niya nga raw si Athena na wika nga nito na gamitin nga raw ni Natsu ang mismong apoy na ipinapalabas ni Vernes. At dahil nga sa naging payag ni Athena ay ganun nga ang ginawa ni Natsu na kung saan hindi nga pala ito tunay na ginto lamang kundi ito nga ay may halong ginto at apoy. Habang inigop nga lahat ni Natsu ang gintong apoy ni Vernes ay nagulat nga ang mismong dragon sa naging pangyayari. At sa wakas nga ay naganda nga si Natsu na gamitin itong mismong gintong apoy na ibabalik nga ito mula sa Gold Dragon God. At hindi na nga natin patatagalin pa ang susunod na mga pangyayari ay isang malupit at mahigpit na pagsabog at huling paghatol ni Natsu sa Gold Dragon God gamit ang isang Fire Dragon King's Demolishing Strike. Ay napawasak at napatumba na nga ni Natsu ang isa sa mga matigas at malupit na dragon sa kasaysayan ng Fairy Tail. At ito na nga ang pagtatapos at matagumpay na labanan nila Natsu at ng Gold Dragon God na si Vernes, kasabay ng pagsaksi ng iba pang wizard ang bagong pag-asa ng kanilang paglalakbay. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Sisimulan na nating alamin ang huling arko at huling dragon na haharapin ng ating mga bida sa chapter 153, Fire God's Castle. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel mga kaibigan. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita. Paalam!